Mga kaibigan, nag-press conference po si Sara Duterte, Vice President. Pero, iwan ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito. Pero pakinggan na lang po ninyo. At bahala na kayo kung ano inyong assessment, opinion, interpretation dito sa sinasabi ng pangalawang Pangulo kaugnay sa kanyang kinakaharap na impeachment, betrayal of public trust. Ito ang kanyang sagot tungkol dyan sa isong ito. Hello, good morning. Okay na? Okay. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, lang daw ba sa akin po. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plan, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, Ayan, yun lang po. Ang hirap i-describe, yun lang. Yun lang. Sa kabila ng betrayal of public trust na kaso or article of impeachment o impeachment ng 215 congressman na nag-endorso at naging complainant, yun lang ang kanyang sagot. Parang tumatawa pa nga masaya pa Parang hindi gaano siya, ang tingin ko, ang description ko, parang hindi siya masaya. Parang hindi siya nalulungkot, masaya pa Parang pinaglalaroan lang kayo, ano? Parang pinaglalaroan lang tayo. Ganun lang siya. Ano inyong masasabi dyan? Vice President po yan. Ganyan lang ang kanyang sagot. Ang pinag-uusapan dito kawalan ng tiwala dahil 612 million pesos confidential at intelligence fund ang hinahanap sa kanya ng taong bayan. Yung suhulan sa Department of Education na mayroong sobre 50,000 each sa mga matataas na opisyalis doon monthly sa loob ng 9 months. Pagbabanta, pinagbantaan, inuutos na kung may mangyari sa kanya, kuhanin ang buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House. Tapos na mag-file ang impeachment na ngayon nasa Senado, ganyan lang ang kanyang sagot. Anong tingin niyo dyan? Normal? Normal ba yun? Yung ba yung dapat na asahan ng taong bayan na magiging sagot ng pangalawang Pangulo sa napakaseryosong isyo, napakaseryosong usapin, napakaseryosong paratang, napakaseryosong problema dahil Office of the Vice President. Pangalawa
sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ang pinatalsik ng Kongreso, pinapatalsik ng Kongreso, inimpis ng Kongreso at magkakaroon ng trial sa Senado, yun lang ang kanyang sagot. Walang ibang explanation. Nakatawa pa, tumatawa pa, nagbibiro pa. Ladies and gentlemen, mamamayang Pilipino po tayo. Mamamayang Pilipino sa buong mundo. Kayo po ang naghahanap ng katwiran at katarungan sa perang hinahanap. Mga nagmamahal at naniniwala kay Pangulong Marcos, mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Kontento ba kayo sa reaksyon? Na matagal na inabangan ng media, halos ilang oras na nag-aabang ang media dahil meron daw statement at press conference. Pero yun lang ang statement niya. Tapos nagbibigay siya ng 3 question lang. Walang follow-up question. Sabay tawa at kung ano pa. Hindi ko alam kung nagbibiro. Again, ganyan ba ang ating pangalawang Pangulo? Yan ba ang ating Vice President? Ganyan ba ang dapat maging sagot sa napakaseryosong issue na ngayon ay pinag-uusapan dito at sa buong mundo? Kasi Office of the Vice President inimpeach ng majority ng mga congressman dahil sa betrayal of public trust. Ulitin ko. Tama bang reaksyon nyo? Tatanggapin ba ninyo yung pahayag na yun? O hanggang doon na lang talaga? Di ba? Kaya sabi ko, paparinig ko na lang sa inyo, bahala na kayo. Anong inyong masasabi diyan? Na statement coming from the Vice President ng bansa. Akala ko, kaya nagpatawag ng press conference na inabangan ng napakaraming media. Akala ko mayroong major announcement. Akala ko magdideklara ng matinding laban. O kaya ay magre-resign. O kaya ay kung anumang something na pwedeng sabihin o gawin. Kasi siya ay pangalawang Pangulo. Pangalawa sa pinakamataas na opisyal. Pero hindi pala. Lahat ng mataas na expectation, lahat ng inaasahan at sa pantaha, nating lahat, dyan sa sinasabing major announcement o reaksyon ng pangalawang Pangulo sa napakabigat na kaso at pinag-usapan ng mamayang Pilipino, akala natin matinding reaksyon at sagot. Ganun lang kasimple. Kaya again, tinatanong ko kayo, kontento ba kayo? Anong basa nyo? Anong pananaw ninyo? Normal bang usapan ito? Kailangan bang ngumiti at tumawa na lang dito sa isong ito? Hindi ba dapat maging seryoso ang mga sagot? Hindi ba dapat magpakita ng pagkabahala sa mga taong may-ari ng pera? Sa mga taong nawala ng tiwala? Nawala ng pag-asa? O kaya nga betrayal of public trust? Dahil people's money, pera ng taong bayan, kapangyarihang pansamantalang ibinigay ng taong bayan, parang napakalayo ng expectation doon sa naging reaksyon. So, please like and share at comment. Malaya po kayo. Kayo nang bahala. Wala akong gaanong naramdaman Tawa na lang tayo. Yung mga DDFs po, kontento na yun dyan. At pinapapalakpakan talaga nila yan. Standing ovation pa kung nandyan ang mga DDFs. At talagang bilib na bilib sila sa mga kasagutan na yan ni Sara Duterte. Pero kung ikaw ay isang Pilipinong nasa tamang pag-iisip, meron kang tulog na maayos, kumakain ka ng tama sa oras, hindi ka nalilipasan ng gutom. Yan pong pahayag na yan ni Sara Duterte ay kulang na kulang at parang alam niyo yung pinapakita niya lang talaga na hindi po karapat-dapat sa kanya ang posisyon bilang isang vice-presidente. Para tayong bumoto ng vice-presidente na grade 1, section 11 pa. Ganun po ang ang parang interpretasyon ko diyan. Etong si Sara Duterte ay hindi po karapat-dapat na maging vice-presidente. Kulang na kulang po ang kanyang pag-iisip, immature at isa pa, wala pong sariling wala siyang sariling wisyo o wala siyang sariling komposisyon. Biruin niyo, sabi niya, basahin ko lang daw 'to . Sabi nila basahin ko lang daw 'to, yung kanyang speech. Diba?
ngayon lang tayo nakakita ng Vice Presidente na na-impeach ng Kongreso. Tapos, yung sabi niya, magbibigay daw siya ng pahayag kapag nabasa niya ang articles of impeachment. Yun lang yun. Ganun lang yun kadali. Ganun lang pala kasimple sa isang Sara Duterte. Etong impeachment trial na ito. At napakarami po niyang mga katanungan sa kanya na hindi niya sinagot. Diba? Yan si Sara Duterte. Spoiled na spoiled brat. Bratinela. Talagang hindi po karapat-dapat na ito ay maging vice presidente dahil po nakikitaan na natin siya ng hindi alam niyo parang wala sa tamang katinuan, parang wala yung masasabi nating pag-iisip o professional bilang isang vice presidente. Ewan ko lang din baka kasi ako namulat ako mga vice presidente at mga presidente, mga senador, mga kagalang-galang, respetado, disente magsalita, maayos, matalino, mga profesional at masasabi mo talaga na hindi sayang ang iyong mga boto sa mga tao na ito. Pero nasira lahat yan nung si Digong ay naging presidente at akala natin, tayo mga Pilipino ay maganda sa isang presidente na nagmumura. Akala natin magaling ang presidente nagmumura pero yung pala, ngayon na nga di ba? Nagmumura, hindi disente, walang tamang pag-uugali, walang tamang disposisyon sa sarili, minumura, ultimo Panginoon, Santo Papa at mga obispo, ano pa nga ba aasahan natin sa isang anak ng ganyang presidente? Siyempre, yung vice presidente niyang anak, ganun din, mas malala pa. Diba? Kaya po, etong si Sir Meccabe, kulang na kulang din dito sa sagot na ito ni Sara Duterte at sa kanyang tinatawag na presko na walang kwenta, basura. Kung DDFs ang nasa harapan niya, let's say nagsasalita siya sa Luneta niya ginawa yan, o sa Liwasan Bonifacio, o sa may Davao City Hall niya ginawa yan, tapos may mga DDFs na nasa harapan niya, ay talaga Diyos ko, palakpakan pa yung mga yan, papalakpak pa yung mga yan at talagang standing ovation pa with matching music na napaka-heroic. Kung DDFs. Kasi nga po, di ba, kapag DDFs, obob, engot, walang mga isip, kulang ang kanilang pag-intindi, DDFs. Pero tayong mga Pilipino na maayos ang tulog, kumakain ng sapat, di baling ulam ay tuyo, tortang talong, o yung nilagang okra lang ang ulam, ginisang pechay. Kahit na ganyan lang kasimple mga ulam natin, nakakakain tayo at ikaw ay maayos ang iyong pag-iisip, meron kang well-being, di ba? Meron kang takot sa Diyos, ikaw ay naniniwala sa karma, good karma, di ba? Basura yung press conference ni Sara Duterte. Kaya po, ewan ko ba, Sir Meccabe, ba't ba ganyan ang vice presidente natin? Yan ang talagang budol. Nabudol tayo, Sir Meccabe, ng ating vice presidente. Alam ko, binoto rin yan ni Sir Meccabe. Ako, binoto ko rin yan Nabudol tayo. Yan ang maliwanag. Budol na budol talaga ang presidente ng ating, ang vice presidente ng ating bansa. Binoto na vice presidente yan ng mga Pilipino. 32 million nga, to be exact. Talagang marami pong bumoto. Pero, hindi worth it. Isa ako sa mga nagsisisi kung bakit ko sinuportahan si Sara Duterte sa pagka-vice presidente noong 2022 election. Sising-sisi po ako ngayon kasi akala ko kapag Duterte ang naging vice presidente ay maayos at kumbaga magiging magaling na vice presidente itong si Sara Duterte. Yung pala pagkatapos na mawala sa pwesto ang kanyang ama, doon natin malalaman ang mga katarantaduhan ng kanyang ama. Binaon tayo sa utang. Budol talaga si Digong, di ba? Binaon tayo sa utang, 7 trilyon. Tayo nagdudusa ngayon na nagbabayad ng 7 trilyong inutang ni Digong para daw po sa bill program, para daw po sa pandemya, para daw po sa gobyerno, walang kita ang gobyerno, pandemya, kaya nangutang ng nangutang. Pero
Napakarami din namang nagdo-donate noon na ibang bansa. In cash aid, merong mga kagamitan para sa pandemya. Tapos build program daw. Diyos ko, build program ni Digong, ilang piraso lang ang natapos, napunta yung mga pondo na yan. Kaya questionable yung pagkakabaon sa atin ni Digong sa utang na 7 trilyon. Pinabayaan sa mga Tsekwa ang West Philippine Sea, nanikluhod sa mga mananakop. Kulang na lang himudi ng tumbong ng presidente ng mga Tsekwa. Tapos, mas kumiling sa mga negosyanteng Tsekwa. Kala natin nakakuha tayo ng presidente na anti-oligarch. Yun pala, anti-Pilipino. Bakit mas kumampi pa sa mga Tsekwa? Kung sa bagay, mas malaki ang kinikita niya siguro sa mga Tsekwa. Diba? At naging kasosyo pa nila ito sa sinasabi nga po ni Las Cañas at ni Matubato na sistema ng illegal na pulburon. Tapos, napakarami pang anomalya, parmali. Yung mga sangkot dyan, pinatakas na. Yung Pogo, pinapasok. Nagkaroon tayo ng Tsekwa na vice mayor. Diba napakarami pong katarantado na ginawa ni Digong nung panahon ng kanyang panunungkulan. Ano pa ba aasahan natin sa anak? Kailan ba nagbunga ng kamatis ang bayabas? Kailan ba nagbunga ng santol ang pakwan? Diba? Kung anong puno, siyang bunga. Diba? Pero lang yung nakikita ko sa mga TV, yung pinuputol yung isang branch ng puno, tapos tinatalian ng nilalagyan ng ibang sanga, tapos tutubo yung sanga hanggang mamumunga. Nakita ko yun, mansanas, tapos ewan ko ano ba yung punong kinabitan na yun. Pero na lang kung lalagyan ng ganon. Iba ang magiging bunga ng puno. Ay, nako talaga. Talagang nabudol tayo ni Sara Duterte. Kala natin magiging magaling na vice-presidente. Yung pala magiging magaling sa paglustay ng confidential funds. Kaya ngayon ay impeachment trial na. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa inyong pagsuporta kay Sir Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Paki-subscribe nyo po. Salamat po sa inyong mga walang sawang suporta sa aming mga vlogger na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon. Maraming salamat po sa inyo. Sana paki-like nyo ang aming mga video. Paki-subscribe nyo na rin po kami at sana po makapag-komento kayo kung ano po ang inyong opinion. Mama chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.